Sige mga tao, ang internet ay puno ng mga dayuhang agresibong lalaking migrante na nanghaharas sa mga Europeo. Si Charlie Vitch na hinahangaan ko ay kakarecord lang ng interaksyon na ito kasama ang isa pang siraulong tao. Panoorin ninyo. Tingnan mo siya. Tingnan mo ang itsura niya. Oh, Handa na ako. tingnan mo. Kita mo puwet niya, opisyal. Ayaw namin makita yan. Hindi, ayoko makita yan. Siya yan. Hoy! Tingnan mo to. Tingnan mo to. Tingnan mo. Hinahabol lang niya ang bata. Bata! Ay. Ah. Muslim din yung bata. Uy, uy! Anong ginagawa mo, pare? Lumayo ka. Buti na lang, lahat ng tinatarget niya, hindi lang mga taga rito. Oy! Tawagin mo siyang bruha. Sa tingin ko, dapat mong tawagan ng pulis, pare. Napapakatanga siya. Alam ko ginagawa niya talaga yon. Minumura pa mga bata. At, well, Ganun ang ginagawa ni Charlie Vitch. Akala ko siya yon. lalo na yung ginawa niya dun sa bata. Nakita mo yon? Lasing ba siya o si Raulo? Sa tingin ko, pareho siya lasing at siraulo, sabay pa. O, sobrang nang asal siya ngayon, pare. Oh, dapat siya ikulong, pare. Sa tingin ko rin, nasaan na siya? Nabuwisit ako ng ganito. Ang tanga mo. Nabuwisit, ha? Oh. Galing siya sa Bangladesh. Tingnan mo kung sino ang pinapadala nila. Huwag kang mag-alala, huwag mo akong tingnan, pare. Huwag kang lalapit sa akin. Babagsakin kita. Hoy, huwag kang lalapit sa akin. Sabi ko, huwag kang lalapit sa akin. Hindi! Hoy, Kapatid. Oh. tigilan mo ng pangasan sa mga tao, pare. I want you, Oh? Ako, Huwag kang lalapit. Sige, babagsak talaga kita. Bangladesh, man. Wala akong pakialam. Ako? Ano? Ano? Uy, umatras ka. Umatas ka. Babagsakin kita, pare. Sumpo ko, babagsakan talaga, dita. Layas. Ano? Nakakatuwa to. Ako. Sabi ko, umatras ka lang. Oo, sabi ko, umatras ka. Sino? Huwag kang lalapit. Babagsakin kita, pare. Huwag kang lalapit sa akin. Tanga. Oh. Ayokong manood ng laro. Isang pagkakaibigan para sa akin. Ayokong maging kaibigan. Tigilan mo na ang pag-aasal sa mga tao, pare. Papatayin kita. Oh, handa na ako. Hindi. Babagsakin kita. Nangangako ako. Siguro. Huwag kang lumapit. Sabi ko sa'yo, huwag kang lumapit. Ito ang sinabi niya. Bangladesh din. Huwag kang lumapit. Sabi ko, huwag kang lumapit. Putang ina nito. Tama si Trump nang sabihing, hindi nila pinapadala ang pinakamagagaling at pinakamatalino. Sino? Nasaan ang pulis? Alam mo kung anong sasabihin ng mga wokis? Sasabihin nila, halatang sira ulo siya. Halatang wala siya sa sarili. Halatang may problema siya sa pag-iisip. Dapat, itong taong to ang nanggugulo sa kanya, bla bla bla. Alam mo, wala akong pakialam. Wala akong pakialam. Bakit ba lahat ng mga taong may problema sa pag-iisip, hindi sila ikinukulong at inilalagay sa mga mental asylum hospital? Ibalik na ang mga mental asylum na hindi pwedeng labasan ng mga tao. Hindi pa karapat-dapat sa paglilitis ang lalaking sumaksa kay Irina Zarutskaya. Ayon sa balita, hindi rin daw karapat-dapat humarap sa paglilitis yung lalaking nagtapo ng bata sa kulungan ng buhaya sa England. Kaya ang tanong ko, kung hindi sila angkop sa lipunan at banta sa kaligtasan, bakit nasa labas pa sila? Sige, gets ko ang punto na kung hindi alam ng tao na mali ang ginagawa niya dahil kulang siya sa pag-iisip, hindi mo siya pwedeng ikulong. Pwede mo silang dalhin sa mental asylum center na may ibang layunin. Hindi ito parusa, kundi para bantayan ka at hindi maging banta sa publiko. Kaya, dapat siyang ikulong sa mental asylum. Sa ngayon ako, hindi siya dapat ikulong sa kulungan, pero dapat siyang ikulong sa isang mental asylum. Ikaw ba? Sino?
ang lalaking ito. Oy, umatras ka, umatras ka. Umatras ka. Sabi ko, manatili ka. Umatras ka lang. Huwag kang lalapit sa akin, pare. Oh. Hindi ka pa makakalayo, tol. Parang wala namang mga lasing at siraulong tao ang kanluran para mag-angkat pa ng mga ganitong tao. Kapayapaan. Nakukuha mo ba? Hulihin siya. Hulihin siya. Binububog mo siya. Sabi nga ni Chris Taker, Patuloy niyang pinipiga ang kanyang mga ngipin. Oh. tingnan mo, hindi rin maganda ang natitirang tanawin. Sinasabi ko sa'yo. Pumunta na lang tayo sa iba. Hindi ko maintindihan ang pag-iisip mo. Pinalayas mo siya, umalis ka. May iba bang inosente doon? Ano sa tingin mo gagawin niya roon? Pinalayas mo na ba siya sa bansa mo? Sa totoo lang, inilipat mo lang siya mula dito papunta sa iba. Kung nananakit siya at nakakainis at posibleng makasakit ng tao dito, hindi ba niya gagawin yan doon? Mas mababa ba ang halaga ng mga tao doon? Hindi ba mahalaga ang seguridad nila? Anong klaseng pag-iisip yan? Nagbayad ako para sa kuryente. Kuryente? Oh, kuryente, pulis. Kuryente? Kuryente ang pulis. Kuryente. Wala akong problema sa pagkuha ng video. Pare, dagdag lang, to ng konting espasyo. Kaya ganun. At alam mo, ganito talaga siya kumilos sa lahat, tol. Oo. Oh. Tingnan mo, wala akong problema sa pagkuha ng video. Ang sa akin lang, tingin ko, kailangan mo siyang ikulong, hindi ako papasok. Sa kalsada, pero Ay, paano? Oh. Yes ko. ang hirap niyang patayin. Sabi niya, Pabatsan kita. Kaya mo yan. oo, nakikita ko. Sa totoo lang, gusto ko na siya mawala. Sa wakas, Oo, kailangan na talaga niya umalis, pare. kailangan siyang ipa-deport. Lalabas na siya bukas at sa makalawa. Sobrang kasuklam-suklam. Ubos ng oras. Tingnan mo, lumalaban. Tingnan mo, tingnan mo. Lumalaban. Siya ay kayang bumuhay ng sarili. Inubugbog. Sa tingin ko, dadali nila siya sa silid na dinalhan nila nung sinabi nilang pedo. Kita mo puwet niya. Pulis. Bitak ng tubero. Ayaw namin makita yan. Nakakahiya. Tingnan niyo mga pare. Wala talagang alam tong taong to. Diretso lang. Parang batang gubat. Diretso galing gubat. May makitang babae, sasabihin agad. Babae, ako, libog, hawak. Ikaw at ako, hindi makuha, gets mo? Panurin niyo. At pabayaan mo siya, bata. Tingnan mo. Isa pa. Oo, kaya pinoprotektahan ng mga lalaking to ang babae mula sa lalaking yon. Hoy. Hayaan mo siya, hindi siya interesado. Sabi niya, wala siyang interes. Pre! Hayaan mo na, pre. Ayaw kanyang kausapin, bro. Ayaw kanyang kausapin, pre. Lumalayo agad siya, natatakot. Hayaan mo na. Hindi natin kailangan. Nakita mo ba? Nakita mo ba? Hindi niya nga naintindihan ang konsepto ng pahintulot. Dito mo malalaman. At ulit, hindi ko sila sinisisi kasi galing sila sa ibang kultura. Masasabi kong mga primitibo at atrasadong kultura kung saan hindi mahalaga ang pahintulot. Kaya hindi niya maintindihan, parang, sige, pinipigilan mo akong hawakan ng babaeng ito. Ibig sabihin, gusto mo siya, kaya kunin mo siya. Yan ang sinasabi niya. Kausapin mo siya. Alam mo yon? Kunin mo siya. Parang, hindi. Walang sinuman ang basta-basta kumukuha ng kahit sino. Alam mo, nasa kanya yon. Siya ang magpapasya. Kailangan niyang ibigay ang pahintulot niya. Pero hindi naiintindihan ng mga taong ito yon. Hindi na natin kailangan kausapin siya, bro. Kita naman natin na takot siya. Sige, kausapin mo siya kung ganun. Hindi, ikaw ang kausap ko. Hayaan mo siya.
Kung ganoon, pabayaan mo rin ako. Hindi, lubayan mo siya. Hindi ako nakikipag-usap sa'yo. Pabayaan mo ako. Pabayaan mo siya. Hindi ako nakikipag-usap sa'yo. Kuya, pabayaan mo ng babae. Hindi ko alam kung bakit nandyan pa rin siya. Hindi ko alam kung anong trip niya. Lumayo ka. Hayaan mo siya. Hayaan mo siya. Doon ka dumaan. Doon ka dumaan. Ano sabi mo? Wala kang gagawin. Wala kang magagawa. Wala kang gagawin. Wala kang gagawin. Tumatahol siya. Hayaan niyang tumahol kahit papaano. Baka hindi naman siya makakagat. Dahil isa kang duwag. Tingnan mo ito nangyari sa Poland. Isang Polish na makabayan ang nagtatanggol sa babae laban sa mga karaniwang pinaghihinalaan. Panuurin mo, walang audio. Habang nagkakarga ng gasolina ang babae, nilapitan siya ng dalawang lalaki at sinabi niya, "Oy, alam mo ba? Mukhang humihingi ng numero ang lalaki." At sinabi niya sa kanya, "Sumakay ka na lang sa kotse at umalis ka na." Ako na bahala dito. May hawak siyang pamalo. Umalis na siya. Sabi nila, pabayaan mo na siya. Nangyari yan sa Poland. Walang bansa ang ligtas, mga pare. Itong mga lalaking walang magawa at desperado. Palakad-lakad lang sa kalsada, parang mandaraget. Kung hindi dahil sa lalaking ito na puno ng toxic masculinity, sinong nakakaalam sa mangyayari sa babaeng yon at sa dalawang lalaking ito na pareho ring toxic? Itong dalawang lalaking puno rin ng toxic masculinity, itong mga ito. Tingnan mo ito. Tara, itong toxic masculinity. Niligtas niya yung babae, pero sasabihin pa rin nila na problema ng lalaki yon kasi lalaki din siya. Mga tangga talaga. Mga tangga. Pakinggan niyo tong lalaki na to. Pinagtanggol niya ang girlfriend niya mula sa isang sexual assault sa UK. Nasaksak siya at pagkatapos ay siya pang inaresto dahil pinigilan niya ang sexual assault. Kailangan niyang humarap sa korte. Yung sumali, yun yung abuso, hindi. Natalo pa rin siya sa kaso. Ngayon, hindi na siya makahanap ng trabaho. Kaya, alam nyo, hindi rin palagi maganda ang kalalabasan ng pagiging bayani. Baligtad na ang mundo, mga pare. Baligtad na talaga ang mundo. Yung binata, syempre, puti siya. Malaking problema ko sa imigrasyon ng UK at ng buong Europa. At bago niyo ako tawaging racist, hindi ako ganun. Huwag mo nang alalahanin yan. Hindi mo na kailangan magbigay ng disclaimer. Ang sinasabi ko sa kasalukuyang panahon, ayos lang maging racist. Hindi dahil sa kulay ng balat, kundi based sa kanilang pinagmulan o kultura. At palagi kong sinasabi na ang lahi ang pinakamalaking phenotype ng kultura. Kung titingnan mo ang isang Sudanese na lalaki, malamang maiintindihan mo ang ugali niya na nakaugat sa kultura. Ako ay isang Punjabi na lalaki. 95% ng mga Punjabi ay magkakaroon ng partikular na asal. Naiintindihan ko, oo. At syempre, may mga matatalino at natatanging tao tulad ko na mataas ang pinag-aralan. Pero sa karamihan ng pagkakataon, ang lahi ay makakapagsabi ng marami tungkol sa kultural na pinagmulan ng isang tao. Kaya hindi talaga kulay ng balat ang issue, kundi ang pinagmulan ng kultura ng isang tao. Kaya tigilan mo na ang pag-aalala tungkol dito. Huwag ka nang magbigay ng disclaimer na ganito. Sa tingin ko, wala nang may pakialam sa label na yan, Mayon. Kahit tawagin kang racist. Dahil may brown privilege ako, hindi ko ito kailanman inintindi. Sa tingin ko, dumarami na ang mga puti na hindi na ito pinapansin. Dapat ganun ka rin. Pakinggan mo lang ako. Noong Oktubre 2020, sinaksak ako ng isang imigranteng Somalian matapos kong ipagtanggol ang girlfriend ko nang subukan niya siyang hawakan. Nandiyan ako. Inuna niya akong saktan at ipinagtanggol ko lang ang sarili ko. At nung natapos na ang lahat, napansin ko na lang na nasaksak na ako. 2 araw akong ospital. Pagkalabas ko, inaresto nila ako dahil ipinagtanggol ko ang sarili ko. Isa na namang kaso ni Henry Nowak yan. Buti na lang nakaligtas siya. Pagbalik ko sa Scotland, ako ang kinailangang humarap sa korte dahil doon, pero siya hindi. Parang ako lang ang lumalaban sa korte na walang kalaban. Sa huli, natalo ako. At naapektuhan nito ang tsansa kong makakuha ng trabaho dahil nailagay ito bilang pananakit. Kriminal na record. Hindi ka na makakapunta sa Amerika o ibang bansa. Sinasira nila ang buhay ng tao. Pasensya, bata. Dapat aktivista ka. Ang bawat biktima ng ating institusyon, gobyerno at burokrasya ay nawalan ng pag-asa dahil isinara na lahat ng pintuan para sa kanila. Wala kang magagawa,
hindi ka makakakuha ng trabaho. Hindi ka makakalis ng Scotland o makakapunta sa ibang bansa dahil sa kriminal na record mo. Maging aktivista ka. Maging bangungot nila. Maging mismong taong ayaw nilang kahinatnan mo. Magsalita ka. Maging sa kanila racist. Maging ganun ka. Madalas kong sabihin, hindi sana ako naging aktivista kung hindi dahil sa paghihigpit ng gobyerno ng Pakistan sa mga ateista. Naalala ko, brutal nilang nilin siyang isang binatang nagngangalang Mashal Khan sa isang universidad noong 2017. Sabi ko, tama na. Pagkalipas na ilang linggo, hinuli at kinulong habang buhay ang mga anonymous na ateistang vlogger sa Pakistan. Sabi ko, punyeta na to. Mahigit 10 taon na rin akong ateista noon. Hindi ko naman talaga pinapansin yon. Hindi ako nakikisali sa mga debate o argumento o kung ano paman. Tahimik lang akong namumuhay. Pero yon ang gumising at nagpayanig sa akin. Sabi ko, masuwerte akong nabubuhay sa isang malayang bansa sa kanluran at mamuhay ayon sa mga prinsipyo o pagpapahalagang sa tingin ko ay tama. Yung mga taong tulad ko, nagkamali sa malayang pag-iisip at malaki ang naging kabayaran. Yun din ang payo ko sa mga kabataan. Nasasayang ang buhay ninyo, kaya tumindig kayo. Kinuha na nila ang kinabukasan at mga oportunidad nyo. Punyeta sila. Maging bangungot kayo sa kanila. Kung may makapag-ugnay sa akin sa taong ito, i-interviewin ko at hihikayatin ko siyang maging aktivista. Nawala na ang lahat na yun. Dinala ko'y tumuli sa korte, sa totoo lang. Pasensya na hindi ko narinig yung part na yon. Siguro kung nawala na ang lahat, baka hindi mo na kailangan maging aktivista. Pero ganun pa rin. Pero kayong iba, kayong lahat, na nabiktima ng ating burokrasya o ng ating sistema, tumayo kayo. Kung nawala na lahat sa'yo, wala ka nang mawawala. At hulaan mo? Maaari makahanap ka ng mas malaki pa kaysa sa'yo ng isang bagay na tunay na magpapaligaya sa'yo. Piniwalumbisa lang nila ang lahat dahil sa totoo lang, Napakabobo. maliban sa pareho lang. Pero hindi lang yon. Hindi lang dahil nangyari sa akin, kundi dahil nangyayari ito sa daan-daang tao kada linggo, libu-libong tao kada buwan. Hindi tama na magdala ng mga tao mula ibang bansa na may ibang kultura at iniisip na ayos lang gawin ng ganitong bagay dito. Nang hindi nalalaman kung sino sila, saan sila galing, kanino sila konektado at ano ang gusto nilang gawin dito. Mali talaga ang lahat ng ito. At ang pulis at mga pare, Sige. lagi silang kampi sa kanila. Nagva-viral ang video na to. Gumawa ako ng hiwalay na video tungkol dito. Parang kapareho ng nangyari sa lalaking ito. May isang puting lalaki dito. Sinugod siya ng mga Aplikanong siga. Pupunta ako doon. Nandyan ako. Siya yon. Nakalabas ng pin at malapit na siyang tumalon sa kanya. Tinamaan niya siya sa leeg gamit ang braso. Baksak. Sinuntok niya siya. Ang pulis na nasa labas ng frame ay tiyak na nakita ang lahat. Alam mo ba anong ginawa niya? Siya pa ang pinuntirya niya, ang lalaking inatake. Dahil puti siya. Halatang sinuntok niya yung pulis kasi hindi niya alam kung sino yon. Kakapalo lang sa ulo niya ng 2 siga. Tumayo lang siya. Di alam kung sino ang humahawak sa kanya. Kaya siya. Iniisip ko na natural lang na isipin niya na isa yun sa mga umatake sa kanya. Sinuntok niya ito kaya inaresto siya ng pulis dahil sa pananakit sa isang pulis. Sinusubukan kong maging mahigpit sa'yo. Ilagay mo ang mga kamay mo sa likod mo. Yung mga umatake sa babae at yung mga umatake sa lalaki, pinalaya lang. Wala namang nangyari. Hindi ko maintindihan. Kaya itong lalaking ito, sana paglabas niya, maging aktivista ka at pinakamasamang bangungot nila. Hindi ito titigil mga pare. Dapat nandoon ka.